Praise the Lord. So, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga salita mo, ugat, na aming nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko na patuloy na buksan mo espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa karunungan na nagmumula sa iyo. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po natin. So, praise God. So, Happy New Year po, maging sa ating mga online viewers. Ilang araw na lamang, pagtatapos na ang year 2025. So, kung may mga Bible po kayo, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of Philippians 3, verses 12 to 14. Okay. So, sabi po dyan sa Philippians 3, verses 12 to 14, not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Verse 13. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. Kanina, aawit lang natin, one thing. No. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So our topic this afternoon, it is about pressing on toward the goal. Yan po yung pamagat po ng ating topic this afternoon, pressing on toward the goal. Pag sinabi po nating press, no, i-press mo yan. Press means to follow on after the one who is leading. Yan, that is pressing, press. Pag goal naman, a point marking the end of a point, or it is an aim or purpose. So, ayan. Pressing on toward the goal. Dito po makikita po natin that Paul done his best thing that he can do in order to accomplish his calling. Just like Apostle Paul, let us take hold in our calling to God. The service that we are rendering to Him, the talents, gifts that He bestowed unto us, we need to use them. Whether they are big or small, use it to give glory to His holy name. Kaya kung ano po yung ipinagkaloob ni Lord sa atin, because I believe it's one of us, may kanya-kanya po tayong talent, gift na ibinigay ni Lord, and we can use all those gifts, talents, para po makapagbigay puri sa Panginoon. Remember, we are so much blessed because the Lord has chosen us. No, mula nung tayo ay nakakilala. No, praise the Lord. Sabi nga ng ating praise and worship kanina, no, nakakilala siya in this family in the year 2005. Actually, she is one of the product of our radio program in Whampoa. Kasi noon wala pang mga Facebook. If you remember, we have a radio program before, the Ubog Tibiag did, that every Friday, 11 to 12, nandun tayo sa Whampoa noon. No? Sila po yung mga unang products. So until now, praise the Lord, she still remain. No? At tama nga yung kanyang sinabi. Kasi may experience yan, may testimony kami yan na nangyari. Dahil nung, nakailang years ka noon kapatid? 2 years, 3 years sa amo? 4 years. Nung 4 years, after 4 years niya sa employer na yan, which sabi niya kanina, di ba, naka 27 years na siya since 1998. Pero nakakilala kay Lord in the year 2005. Pero nung meron siyang 4 years na uma-attend ng Free Believers, so I think that is in the year 2009. Yan. Ito yung kapatid na tumawag. Alam po ninyo, nagbitbit po kami ng maraming strike bags kasi pinababa ng amo. Pero after a day, mga 3 days, 4 days, that you stay in the shelter, pinabalik siya ng amo, bitbit ulit ang mga strike bag na bumalik sa amo.
And from that time until now, is still na amo pa rin niya. See? May mga pinagdaanan po ang bawat isa. So may mga testimony na nangyari na hindi makakalimutan. Kaya pag nakikita ko itong mga kapatid na ito, nandun ba na, oo nga naman, na kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, although we face testing, trials, and our employment, pero makikita po ninyo kung paano po hahawakan ni Lord ang ating mga employer. Eh ngayon, naka 27 years na siya. Imagine, 23 years ang naidagdag doon sa 4 years nung siya ay tinerminate ng amo. Yeah. 4 years pa lang siya noon. Praise God. No? Now, she's already 27 years sa kanyang amo. So, purihin po ang Panginoon. So, yung alaga, pwede lang sabihin na, oh, sige, mamaya na ako darating. Praise the Lord. Kasi sila yung mga nagpalaki sa kanilang mga alaga. So, maraming ginawa ang Panginoon. And we know that God also chosen each one of us. No? Tinawag niya tayong kanyang mga anak. So, it is a great privilege and benefits that God chosen us in spite of who we are and what we are. Apostle Paul do one thing, sabi dito, in order that it will keep him strong and alert, serving God. He said, one thing I do, balikan na natin. Sabi niya doon, one thing I do, it is in verse 13. Balikan na natin ang verse 13. Sabi niya, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, sabi niya. Ano yung ginawa? Forgetting what is behind. Yan yung number 1 niyang ginawa. Forgetting what is behind. At ano po bang ibig sabihin ng forgetting? Pag sinabing forget, or the word forgetting, it means to be unable to remember. Hindi mo na siya maaalala. To treat with thoughtless attention. To leave behind unintentionally. Maraming meaning yung tinatawag na forgetting. To fail to mention. Hindi mo na siya mini-mention. To vanish from our thoughts. Nawawala na rin sa kaisipan. Forgetting nga di ba? To disregard on purpose. To cease remembering. Talagang totally nakakalimutan mo na. So, forgetting what is behind. No. Forgetting what is behind, it means that things happen in our life. The things we encounter, especially those bad things. Kasi marami po tayong pinagdaanan, magaganda, at mga masasakit na karanasan ng buhay. Pangiti-ngiti lang tayo, pero actually, it's one of us. Meron tayong naranasan na masaklap, or sa buhay natin talagang mararamdaman mo yung hapdi, yung sakit, dahil nga sa sitwasyon na nangyari. For example, di ba, pag palagi kang pinagagalitan ni amo, pinagalitan ka last week or kahapon lang, no? Your employer is called you, di ba? Nakakasakit yun. Nasaktan ka dahil sa gawa ng iba. Talagang makikita natin dito that it will affect our emotion. No? Yung bang kahit wala kang ginawa, they talk against you. Chinichismis ka. O sino nang naranasang na i-chismis? Hindi naman totoo, chinichismis yung buhay mo. Pinapakaalaman yung buhay mo. Tumatahimik ka na nga, hindi ka nakikialam, pero pinapakaalaman ka nila. So, nasasaktan ka. No? So, in order to forget what is behind, what we need to do is to forgive. Yun. Para po makalimutan natin yung mga nangyari, what we need to do is to forgive. Forgive those people who hurt you. Release forgiveness to them. Alam na natin yan. 2025 lang araw na. Ito sana yung hindi mag-New Year. Nakaparte ng buhay natin. Yung unforgiveness. Kaya pagsapit po sana ng 2026, kung may mga tao mang nakapanakit sa atin,
it is proper and better to release our forgiveness to them. And Matthew 6, verses 14 to 15, sabi po dyan, sa Matthew 6, verses 14 to 15, "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Kaya kung tayo ay magpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, patatawarin din tayo ng Diyos. Pero tingnan po ninyo ang verse 15, sabi niya dyan, ngunit, if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Pero kung hindi ka magpatawad sa iyong kapwa, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. So you don't have any option but to forgive those people na nakapanakit sa atin. Kasi kung hindi natin sila patatawarin, tayo po mga kapatid yung lugi. Kasi hindi rin po natin makakamtan ang kapatawaran ng Diyos. So what is the use na tayo ay naglilingkod, ginagawa yung bad, pero andun yung unforgiveness? So sa mata ng Panginoon pala, still pa rin na makasalanan tayo. Although God is able to forgive our sin, but we need to do our part. And this is the Word of God. That we need to forgive those people na nakapanakit sa atin in order that God will also forgive us. Matalino ang Panginoon, ano? Alam niya, no? Although, forgiveness, no? Ginawa yan ng ating Panginoon because of the power of His blood, na ito yung pinantubos sa ating mga kasalanan, but we have a part to do, no? With regards to this verse, nandun mo sana na ang bawat isa sa atin ay marunong magpatawad. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mapagpatawad na Diyos. Colossians 3 verse 13. "Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you." Praise the Lord. So magpatawad tayo. Dahil ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay nakakapagpatawad sa ating mga kasalanan. Asking forgiveness is more easy. Mas madali lang po yung humingi ng tawad rather than releasing forgiveness. Magkaiba po yun. Asking forgiveness is more easy than releasing forgiveness. No? Yung bang sasabihin niya sa katabi mo na, "Oy, sorry madali lang." Pero mas mahirap yung mag-release ng forgiveness. Di ba? We experience it. Madali lang tayong humingi ng sorry. Ay, sorry. Pero minsan nahihirapan tayong mag-release. No? Ang dami mong ginawa sa akin, hindi kita mapapatawad. No? Maghintay ka muna. Lalambot mo na ang puso ko. Ganyan ang tao. Pero hindi po, dahil sabi sa kanyang salita, we need to forgive. Those people whom you hurt, ask also forgiveness. And also, we need to pray for them. Forget the past failures. Kalimutan natin, ano man po yung ating mga nakaraan, na mga hirap, no? Mga nangyari sa buhay natin. Forget the past failures, hurts, and disappointments. No? So, makikita natin dito na ang bawat isa po sa atin ay tunay. May mga nakaraan. Kasi tayo mga Pilipino, ang hilig natin, ang nakaraan. Di ba sa mga telenovela, ayan, ang nakaraan. Ganyan, mahilig tayo ng mga nakaraan. For many, their past is holding them hostage, prisoner of their past. Huwag po tayo maging prisoner of our past. Kasi wala na tayong magagawa sa nakaraan. Nakaraan ay nakaraan. So, huwag po nating hahayaan na it will affect us. They are being held hostage by past failures, mistakes,
disappointments. Minsan kasi ganito ang tao, hindi niya makalimutan, lalo na pag yung ginawa niyang mga kapalpakan, mga nangyaring hindi tama, mga experience na masasakla, no? Kasi kung yun palagi, mga kapatid, yung bigla na lamang na iisipin mo at isasali mo sa buhay, madidismaya ka, madidiscourage ka. So, don't allow past to hold you in bondage, especially those experiences na ika nga ay mahirap na mga experiences. Don't be a prisoner of your past, mga kapatid. Grace is a key that opened the door to freedom from the tyranny of the past. The grace of God. What is grace? Grace means unmerited favor. God's grace will allow us to move in our past or failures. Nang dahil po sa grasya ng Panginoon, no, we can move on. And remember, failures is the opportunity to begin again. Sana nandun na pag tayo ay na-failed, no, katulad din ng isang estudyante, di ba? Pag na-fail ka in grade 1, anong dapat mong gawin? Ulitin ulit. Oh. Hanggang sa maging grade 2 ka, grade 3. Kasi kung hindi mo uulitin yung pagiging grade 1 mo, hindi ka na makakapag-aral. Totally na failure ka sa buhay, isn't it? Kaya, repeat again. Merong tinatawag na repeat. At matuto tayo sa ating mga failures. Meron pong, there is a great, I think, in the name of, meron akong isinulat dito, no? Na itong taong ito, si Edison, do you know Edison? Siya yung nag-invento ng bulb, actually, no? And did you know, bago po nabuo yung bulb na yan, na may ilaw, no, yung electric na yan, no, ang sabi dito, no, he was failed 9,000 failed attempts. Imagine that, 9,000 failed attempts na talagang failure siya. So, hindi siya talaga nag-give up. Kahit na ilang beses niya na talagang failed siya. Hanggang sa totally, hanggang inabot niya ang 10,000 times. No? At doon niya na-invent itong tinatawag na commercially viable electric light bulbs. So, siya yung gumawa nito. And then, sabi rito, tinanong siya, bakit sa dinami-dami ng failures niya sa paggawa ng light bulbs na ito ay hindi siya nag-give up? No? Ang sagot niya is that, okay, may sinulat ako dito. Ang sagot ni Edison simply stated, why would I feel like a failure? And why would I ever give up? I now know definitely over 9,000 ways an electric light bulb will not work. Success is almost in my grasp, sabi niya. Edison, through his failures, is also the greatest. He became the greatest innovator of all time with 1,093 US patents to his name, along with several others in UK and Canada. This is someone who refused to ever give up no matter what. Ang gandang example, no? No, na hindi siya nag-give up no matter what. Talagang yung pangarap niya na maka-imbento, mga kapatid. Kaya naging success siya. Eh, tayo minsan, 1 attempt, failed. Sige, subukan ko pa. 2nd attempt, failed. Subukan ko pa.
third attempt, fail. Ayoko na. Diba? Ganun tayo minsan, ayoko na. No. Pero makikita po natin dito na in order to become success, kaya sabi natin kanina, failure is the opportunity to begin again. Kaya pag na-fail tayo, ay ulitin natin. No? Ulitin natin. No? Hanggang sa maging success. Kasi whenever you failed, may natutunan ka dun eh. Bakit kaya ako na-fail? Ito, mali kasi itong ginawa kong ito. No? Oh. Bakit kaya ako na-fail? Ito yung aayusin ko. Hanggang sa totally na maayos and then maging success. So, yun po yung ginawa po ni Thomas Edison. Praise the Lord. So, makikita po natin dito mga kapatid that actually, many believers feel stuck spiritually, unable to program their lives because there is something in the past that holding them back. Kasi kung meron tayong nakaraan na binabalik-balikan natin at hindi tayo makamove on, even in our spiritual life, mai-stuck tayo doon. Yun bang hindi ka mag-grow hanggang doon ka na. So, the past is wiping out their future. Paul is saying the only way to press on toward the future is to wipe out the past. Kaya ang nakaraan ay nakaraan na. No. Hindi na po natin pwedeng maibalik ang nakaraan. So, we can leave the past, pwede natin iwanan. Actually, pwede natin iwanan ang nakaraan, but we cannot erase it. Kasi iba yung forget kalimutan. Yung erase, burahin. Hindi natin pwedeng mabura. Kasi nandyan siya. Kahit na anong gawin natin, nandyan siya. No? But we can forget it. So we can leave the past, but we cannot erase it. So, don't keep a record of your faults and failures. No. Let them go and forget about the past so that you can progress toward the prize that awaits you at the finish line of life's race. Isaiah 43, verses 18 to 19. Kaya sabi po sa kanyang salita, forget the former things. Do not dwell on the past. Oh, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, do not dwell on the past. Do not dwell on the past. Kasi minsan tayo, naglalakbay yung ating isipan because very powerful yung isipan natin. Ini-imagine natin, nasa bahay ka, ganito ang ginagawa mo. Diba? Noong ikaw ay bata, kung tutuusin, ilang taon ka na ngayon, ini-imagine mo nung teenager ka, nang ginagawa mo ganito. It's good, yung mga magagandang memory, because nakaka-encourage. Eh, kung yung mga memory very sad, anong mangyayari sa'yo? No? Mawawala yung iyong kagalakan. No? Kasi mag-iiba yung iyong emosyon. So, pag ganong mga bagay, mga kapatid, sabi yan, forget the former things. Do not dwell on the past. No? Do not dwell on the past. Our past ay magsisilbing aral na lamang po sa mga buhay na darating sa mundo ito. Sa mga buhay natin sa mundo ito. No? Kaya yan ang dapat nating tingnan, mga kapatid. So sabi natin kanina, as we press on, we will have goals to complete or overcome. We have to keep straining forward to what lies ahead. Kaya ang nakaraan ay nakaraan. What we need to do ay ang ngayon. Ang pagtuunan po natin ng pansin ay ang ngayon. Because ang ngayon natin, it will affect our life tomorrow. Kaya kung ang ngayon natin ay maganda, ang ngayon natin ay maayos, mas maganda pa po ang bukas natin. Pero ang nakaraan, wala na tayong magagawa doon. So just forget it. Just forget it. And what we need to do is training toward what is ahead. So sabi ng Apostle Paul, one thing I do, forgetting
what is behind. And number 2 is training toward what is ahead. Sinisikap na makamtan ang hinaharap. Remember that you and me are new creation, mga kapatid. Is training like a runner who's putting forth his maximum effort and stretching his whole body out to try and cross the finish line first. No? Nandun talaga na, andun yung effort natin para matapos kung ano man yung ating ginagawa. Hindi lang palaging umpisa. Naranasan mo na ba na may ginagawa ka sa buhay mo? Palaging umpisa. Walang natatapos. Di ba minsan ganun tayo? No? Mas magandang pag may inumpisahan, tapusin. Hindi yung palaging umpisa lang. Walang natatapos. Ay, wala tayong patutunguhan. At saka, pag ganun po yung ginagawa natin, nagiging habit na natin. Kaya tingnan din po natin because it will affect us. So, sabi natin, we have to ask ourselves, how much strain are we putting forth in order to follow on after Jesus? Ano ba yung ginagawa natin? Nag-i-effort ba tayo? O nandun lang tayo sa pag nandyan, pag wala. Alam mo, diba minsan ganun tayo? Pag wala. Eh kung meron, di meron. Ang tanong, nag-e-effort ba tayo? Yun yung tanong yun eh. Because we need to do it. In 2 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. Sabi niya. Sa 2 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Verse 8. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Kaya, praise the Lord mga kapatid, Paul considered the Christian life as a good fight, the only fight worth fighting. At ito ay ang laban ng pananampalataya. So sa mundong ito, no, dito lamang po na makikita natin na dapat makipaglaban tayo. So ito yung laban na kinakailangang gawin natin sa mundong ito ay ang laban ng ating pananampalataya. Hindi yung pakikipaglaban sa kapwa natin. Hindi yung pakikipaglaban sa mga taong nakagawa ng hindi tama, kundi pakikipaglaban ng ating pananampalataya sa Panginoon. The only fight worth fighting is the fight of good fight, na tinatawag po na sinasabi ni Apostle Paul. In a race, mga kapatid, you don't look back and you never stop. Sino rito yung naranasan ng maging runner? Yan, takbuhan, maraton. Habang tumatakbo ka, nakikipagpaligsahan ka, lingon ka ng lingon. Anong mangyayari sa'yo? Matatalo ka. No? Talagang nakafocus ka dapat. No? Straight dapat yung takbuhin mo. No? Huwag kang lilingon-lingon. Kasi yung once na paglingon mo, no? Sayang yung minuto, sayang second. Na imbis na tumakbo ka, lumingon ka. Oh, di ba pag lingon mo, medyo nag-i-stop yung paa. Hindi ka naman pwedeng, sige, tatakbo. We cannot do two things at the same time. So, in a race, you don't look back. And you never stop. What you need to do is keep looking straight ahead and keep running until you cross the finish line. So, ganun din po mga kapatid ang ating pananampalataya. Kasi we are running a race. At sa pagtakbo po natin, minsan natitinikan tayo. Minsan nadadapa tayo. Pag nadapa, edi bumangon. Amen. Oh.
Sino dito yung literal na nadapa? No. Nasasabi, nadapa ako dito na ako. Kundi ang gagawin mo nga pag nadapa ka, palingon-lingon ka pa. Naku, sana walang nakakita sa akin. Nakakahiya. So, ganun din po sa ating pong takbuhin, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Madapa man po tayo, but we need na bumangon ulit. Pag nahulog tayo, di umakyat ulit. Hanggang sa matapos po natin ang finish line. Okay? Another po, nasabi ni Apostle Paul, one thing I do, sabi kanina, no, forgetting what is behind, is training toward what is ahead. And sabi niya, press on toward the goal to win the prize. Yan yung sabi yung pangatlo. Press on toward the goal to win the prize. When a race was completed, the winner was called to receive his prize for winning the race. Alam natin yan, na talagang nangyayari sa mundo. Pag natapos ang labanan, o katulad ng games, di ba? O we enjoy last December 26. Di ba yung mga pag-games doon, may mga premium, no? May mga prize. After na nanalo sila, ayan, they already received their prizes. No? Ang saya-saya, no? During that time. Kahit na simpleng katuwaan, pero damang-damang po natin yung kagalakan, no? Nang nagkakatipon-tipon sa presensya ng Panginoon. The winner win a prize. Dito sa mundo, kung maraton sana, no, the first prize will win a gold medal, isn't it? Ang second prize ay silver. Ang third prize ay bronze. No. At yung iba, wala na. Wala na silang premyo. But in the kingdom of God, as long as you finish the line, you are qualified to have prize. Yun po yung pagkakaiba. No? Sa kaharian ng Panginoon, ang mahalaga po, matapos po natin yung ating takbuhin. Because at the end of that race, there is reward na naghihintay sa bawat isa sa atin. Kaya okay lang. Kahit na maraming testing, trials, no, sa ating mga nilalakaran, sa ating paglilingkod sa Panginoon, no, just focus in the Lord Jesus Christ. No, ituon natin ang ating pansin sa Kanya. At hindi po niya tayo pababayaan. So let us remember that the race is still on and on and on. We are still running it habang tayo ay buhay pa sa mundo nito. Tayo ay nakikipaligsahan katulad ng isang runner, no, na kinakailangang tapusin natin ang race na yan. So, let us keep our eyes upon Jesus as we strive to reach the finish line. Hebrews 12 verse 2. Sabi po dyan sa Hebrews 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So bawat isa po sa atin, sinasabihan tayo ng Panginoon, let us fix our eyes on Him. Kaya yung ating pananampalataya dapat po nakafocus sa Panginoon. Sa ating paninilbihan, napakarami po mga nangyayari sa paligid natin. Kung titingnan po natin yung mga nakapaligid sa atin, mag-i-stress tayo, mag-i-discourage tayo. Pag titingnan natin ang kamalian ng ating mga kapatid, no? Talagang makita mo yung ugali niya, ay, para siyang hindi Kristiyano, no? Mag-i-discourage, no? Huwag po tayong paapekto. Ano man ang nakikita natin, ano man ang nakasurang sa atin, ang mahalaga, nakafocus po tayo sa ating Panginoon. Kasi kung nakafocus po tayo sa Kanya, ano man ang nangyayari sa paligid natin,
Ano man ang kahinaan ng mga taong nakapaligid sa atin, it will not affect us. Kundi ang gagawin mo, nandun na ipag-pray mo sila. No? Yun yung gagawin mo. Hindi mo magawang yung bang mawawala sa'yo yung complaining and murmuring spirit. Kasi nga nakafocus ka sa Panginoon. What you do is that you pray for them, and then ang sasabihin mo na lang, Lord, bahala ka na sa kanila. Because remember, it's one of us. No? Bawat isa po sa atin, pananagutan natin ang sarili natin sa mata ng Panginoon. Kaya nga sabi sa kanyang salita, we need to work out our salvation with fear and trembling. Hindi natin pwedeng sabihin pagdating ng panahon na makaharap ang Diyos. O bakit nanlamig ka yata sa iyong pananampalataya? Hindi mo pwedeng sabihin, nanlamig ako Panginoon kasi nakita ko yung kahinaan ng aking leader. Nakita ko yung kahinaan ng aking katabi. We cannot say that to God. No. Because we are responsible for our own self sa mata ng Panginoon. Kaya sabi niya, let us fix our eyes on Jesus. Para kung ano man po ang mangyari sa ating kapaligiran, it will not affect us. Ganyan po ang nais ng Panginoon. Kasi ang sitwasyon sa mundong ito imperfect. Walang perfecto. Kaya wag po yung mga kapatiran natin, pastor leaders, yung ating mga tinitingnan, remember, sila ay katulad din nating tao, bawat isa sa atin. May kanya-kanyang kahinaan at may kanya-kanyang pagkukulang na ginagawa sa mundo. So, let us keep our eyes upon Jesus as we strive to reach the finish line. Romans 8 verse 28, sabi niyo ulit dyan, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Praise the Lord. So alam po natin na ang Diyos ay kumikilos, mga kapatid. And remember, you and me, we are called by God. We are His workmanship. God is our partner in everything that we do. No, siya yung partner natin. God has its own purpose for choosing us. May plano ang Panginoon kung bakit po niya pinili at tinawag ang bawat isa sa atin. At sa pagkakapili po ng Diyos sa bawat isa sa atin, it's already a great privilege. Sa dinami-dami po ng tao sa mundong ito, ikaw at ako ang pinili ng Panginoon. May plano siya, may purpose kung bakit ikaw at ako ang kanyang pinili. Kaya wag po nating sayangin, mga kapatid, yun pong pagkakapili ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So we will have many more goals set before us, and we must keep pressing on toward the goal of the heavenly calling of God. Keep moving forward. Kaya hindi po bagay sa atin ang mag-backward. Sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi bagay sa iyo ang mag-backward. Kundi ang gagawin natin, moving forward. Forward, mga kapatid. Jeremiah 29 verse 11. Sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, ito po yung plano ng Panginoon na talagang ang nais niya ay pagpalain po ang buhay natin. Kaya habang tayo ay naririto sa mundong ito, na i-experience na po natin yung pagpapala na galing sa Panginoon. Kasi yun yung kanyang plano, plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Buhay na walang hanggan. Ang patutunguhan ng bawat isa. Kaya hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang kikilos sa buhay natin. No? Mamuhay po tayo sa mundong ito na it's no longer our will, but it's the will of God.
There are times na yung sarili natin, maraming gusto. Actually, our flesh, maraming gusto. No? Ang flesh natin, maraming gusto. Pero sana nandun, napangunahin natin na ang nakatira sa atin, it's already Christ is live within us. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. It's already Christ who is live within us. Kaya talagang yung self-will natin, yung self-desire natin, ay kinakailangan talaga na hindi yun yung masunod. But it's the will of God. So hayaan po natin na ang Diyos ang patuloy na kumilos sa ating buhay kasi mas alam niya ang nakakabuti kaysa sa atin. God knows everything. Let Him control our life. Siya po yung maging driver ng buhay natin. Siya yung gagawin nating manager of our life. Pag manager is going to manage our life, lahat ng aspetos ng buhay natin. No? Hayaan natin ang Panginoon ang siyang mag-manage, kumilos po sa buhay ng bawat isa. So makikita po natin dito that Apostle Paul, no, ito yung kanyang sinabi, encouragement niya sa bawat isa sa atin. So ito rin po yung encouragement natin as we're going to live 2025 and we're going to reach 2026. Kung may mga bagay man po na this year, no, na mga ginawa natin na kulang, ang alam natin, kulang yung ginawa natin this year, 2025. Hope na this coming 2026, pakukumpleto na. So kung paano po tayo ginamit ni Lord in this year, the more pa sana na gamitin niya ang bawat isa sa atin. Kung paano po tayo nanalig sa Kanya this year, the more pa rin po sana ang ating pananalig sa Kanya this year, 2026. Patuloy na ialay natin ang ating buhay para sa Panginoon. And our conclusion, 1 Corinthians 9, 24 to 27. Sabi niya, do you not know that in a race, all the runners run? Kung 20 ang runners, 20 yung makikipagpaligsahan. But only one gets the prize. Iisa lamang po yung magiging winner, first prize. No? Run in such a way as to get the prize. Verse 25. Everyone who competes in the games goes into strict training. Alam natin yan. Kaya ang mga runner, mga boxer, katulad ni Pacquiao noon, di ba? Grabe yung kanyang training. Lahat ng mga athletes, talaga makikita po natin na meron silang discipline. No? Maging sa pagkain, sa pagtulog, talagang disiplina ang kailangan. No? So everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. Pero yung kanilang prize, pansamantala lamang. But remember, sabi diyan, they do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Ito po yung pagkakaiba. Dito sa mundo, pansamantala lamang. Yung gold, no, it will fade. Pero tayo po, sabi diyan, no, a crown that will last forever. Verse 26. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. Sana ganun din po tayo. Hindi lamang po si Apostle Paul, but even you and me, na pwede nating sabihin na I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. Beating the air. Imagine, di para kang wala sa sariling katinuan na binubuksin mo ang hangin kasi beating the air, sabi dyan. Verse 27. No,
I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Na ibig sabihin mga kapatid, let's do our part. No. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, maging makabuluhan po sana ang ating ginagawa sa Panginoon. Hindi po sana masasayang yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi natin kanina, kung ano po yung pwede nating magawa para ang kaharian ng Panginoon ay the more na mag-expand, let's do it. In our ministry, sa gift, sa talent na ibinigay ni Lord sa bawat isa sa atin, gamitin po natin to give glory to His holy name. Dahil merong naghihintay mga kapatid na napakagandang pangako ng Panginoon. Remember, hindi po tayo tagalupa. Tayo ay tagalangit. That is our final destination. Kaya, ito pong paglipas po ng taon, mag-2026, ibig sabihin, mas palapit na ng palapit ang ating hinihintay sa pagdating ng Panginoon. Kaya manatili po tayo. Naumpisahan na natin, so just keep on. Huwag nating sayangin ang naumpisahan natin dahil napakaganda po ng plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, let's keep on serving the living God. Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Natunay nga po, Panginoon, pinili mo po kami, O God. Binigyan mo kami ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. Kaya tulungan mo po ang bawat isa. Palakasin mo kami, O Diyos. Patatagin sa aming paglilingkod sa iyo. Na makitaan mo po, O God, na ang bawat isa ay tapat na naglilingkod. Ginagawa po namin ang the best namin, O God, sa amin nga po paglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat sa ginagawa mo at sa mga gagawin mo pa po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang, O God, ang tanging maitataas sa aming mga buhay. Salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Balik ko po sa atin.